Pagpapatalsik sa punong maestrado ng Korte Suprema, tensyon sa West Philippine Sea at pagpirma ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front ng kasunduang tatapos na raw sa kaguluhan sa Mindanao. Ilan lamang po yan sa mga balitang aming sinundan at inihatid sa inyo ngayong taon. Balikan po natin ang ilang tagpo sa isang taon naming pagbabalita. Sa isang taong pagbabalita, kasama nyo kami sa ilang makasaysayang coverage. Gaya ng pagharap ni Chief Justice Renato Corona sa impeachment court. Makasaysayan po kung ituring ang pagharap ni Corona sa Senado kanina. Siya kasi ang kauna-unahang akusado sa isang impeachment trial na humarap din sa sarili niyang paglilitis. Sabay nating nasaksihan ng drama. And now, the Chief Justice of the Republic of the Philippines wishes to be excused. Ang tensyon. You cannot make those contemptuous gestures in front of a judge and get away with it. Kasi salungat sa gusto mo, kaya ayaw mo pakinggan. Kung ayaw mo pakinggan, umalis ka sa korte. Aalis na nga po sana ako eh. At matapos ang halos 5 buwang paglilitis ng Senate Impeachment Court, sa botong 20-3, hinatulan ng korte si Corona na guilty sa Article 2 ng impeachment complaints o ang hindi pagsasapubliko ng kanyang SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth at hindi pagdedeklara ng lahat ng kanyang ari-arian. I vote to hold the Chief Justice of the Supreme Court, Renato C. Corona, guilty as charged. Sa siyam na pinagpilian, itinalaga ni Pangulong Noynoy Aquino ang kauna-unahang babaeng Chief Justice ng Pilipinas, si Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Sinamahan din namin kayong nakidalamhati ng sumakabilang buhay ang King of Comedy na si Dolphy. Katlong gabi po ngayon ang burol ng Comedy King dito sa The Heritage Park sa Taguig. Maabot sa 6,000 ang mga dumagsa rito mga kababayan natin kanina. At muli nating sinariwa ang buhay ng hari ng komedya. Inihatid din namin sa inyo ang latest tungkol sa tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Nagsimula ang tensyon ng sitahin ng Chinese fishing vessels na nangingisda sa teritoryong sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa umabot pa hanggang sa Senado. Called the Secretary of Foreign Affairs a traitor. In fact, you told me that he committed treason. Yes, it was an executive session and we're not supposed to divulge what's happening in the... Matapos naman ang 17 taong peace talks sa pagitan ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front, pinirmahan na ng gobyerno at MILF ang isang kasunduang bubuo ng Bangsamoro Political Entity. Ito raw ang inaasahang magtatapos sa dekada-dekadang tensyon sa Mindanao. We commit to peace. A peace that will be sustained through democratic ideals. A peace that heals and empowers. Never in my wildest dream. Today we are here to celebrate a victory for the Bangsamoro people and the Filipino nation. Bago magtapos ang taon, sinamahan naman namin kayong makibalita sa mga biktima ng Bagyong Pablo. Sa New Bataan, sa Compostela Valley, kalunos-lunos ang aming inabutan. Andito na tayo sa bayan ng Monte Vista dito sa Compostela Valley at unang bumungad sa atin itong punerarya kung saan mukhang dali-daling inaapura yung paggawa ng mga kabaong para sa mga nasawi. Nasa bahaging ito ng Mindanao ang mga malalaking plantasyon ng prutas. Bibihira kasing dalawin ang mga ito ng bagyo. Patapos ang 14 na taong pagkakabinbin sa Kongreso, sama-sama nating sinubaybayan ang pag-aproba sa isang makasaysayang batas, ang House Bill 4244 o Reproductive Health Bill na layon daw magbigay ng libreng reproductive health services sa nangangailangan. An act providing for a national policy in reproductive health and responsible parenthood is approved on third and final reading. House Bill 4244 is hereby approved on third and final reading. Sa nakalipas na taon, nasubaybayan namin ang ilang pangyayaring una sa kasaysayan. At sa pagpasok ng bagong taon, ang mga susunod na kabanata sa mga storyang ito ang aming masusing babantayan.